Kabanata 5151. Kailangan ng emergency na tulong nina Darwin at Prince Gibson dahil sila ay malubhang nasugatan, samantalang si Shay ay bahagyang maayos pa. Binigyan ni Harvey si Shay ng lata ng soda, pagkatapos ay inutusan sina Rachel at ang mga estudyante na bantayan ang emergency room. Ano ang nangyari nang dumating kayo dito, Shay? Bakit napunta agad kayo sa law enforcement hall? Naniniwala si Harvey na, sa personalidad ni Darwin, siguradong may mga eksperto siyang kasama. Gayunpaman, lahat sila ay napinsala bago pa makulong. Kung hindi dahil kay Harvey, baka namatay na sila nang hindi man lang nalaman ang dahilan. Huminga ng malalim si Shay. 13 laban ang naranasan namin pag-alis namin sa Golden Sands. Ang 100 eksperto na kasama namin ay nawala na bago kami makarating sa base. Pagdating namin sa harap ng gate ng Heaven's Gate, sinalubong kami ng Forbidden Army nila. Sinabi nilang alam nila ang nangyari sa amin at gusto nila kaming iligtas at bigyan ng proteksyon. Alam naming may mali, pero hindi rin namin kayang labanan ang Forbidden Army. Nais naming makipag-usap ng maayos kaya pumasok kami sa base. Pero diretso nila kaming dinala sa Imperial Prison sa ngalan ng proteksyon. Pagkatapos noon, sina Ama at Prince ay inusisa. Binigyan nila kami ng banta, na sinasabing mamamatay kami ng kakilakilabot kung hindi namin sasabihin ang tungkol sa mental cultivation technique. Pero wala naman talagang alam si Ama at si Prince tungkol doon. Ang alam lang nila ay ang ordinaryong mga teknik na minana mula sa pamilya. Kaya sila napunta sa ganoong kalagayan. Pero huwag kang mag-alala, Sir York. Walang nagtaksil sa inyo. Walang makakaalam na galing sa inyo ang mental cultivation technique. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi ko pinatay si Quill, pero sa puntong ito, namatay siya dahil sa akin. Dahil lang sa isang teknik. Hindi ninyo naiintindihan, Sir York. Lagi nang takot ang headquarters kay Ginoong Quill. Malamig na sabi ni Shay. Dahil sa badge ng leader, siya lang ang may kakayahang umakyat sa kapangyarihan. Para pigilan iyon, gumamit ng maruruming paraan ang Law at Bowie family para pilitin ang pamilya na umalis. Dahil may tsansa siyang maging God of War dahil sa teknik na iyon, lalo pang tumindi ang takot nila sa kanya. Hindi na mahalaga kung ibinigay man niya o hindi ang mental cultivation technique. Paplanuhin na talaga nilang patayin siya. Bukod sa mga teknik, hinahangad din nila ang trono. Mabuti na lang at nasa inyo na ang badge ngayon. Ang ambisyon ng Law at Bowie family ay tiyak na mabibigo. Malamig ngunit may lungkot sa boses ni Shay. Para sa isang bayani tulad ni Quill, masakit ang kanyang naging kapalaran. Naiintindihan ko. Hinimas ni Harvey ang ulo ni Shay. Ipapaubaya mo na ito sa akin. Gagawin ko sa kanila ang ginawa nila kay Quill. Makakamit ng pamilya mo at ng foster brother ko ang hustisyang nararapat para sa kanila. Dahil walang kaayusan sa Heaven Gate, ako na ang maghahari. Kinabukasan, pagkatapos ng magdamag sa emergency room, nagising na rin sina Darwin at Prince Gibson. Pero kailangan pa nilang manatili para magpahinga. Nagbigay si Harvey ng daan-daang libo para ilipat sila sa pinakamalaking VIP ward ng ospital at nagtalaga ng ilang disipolo ng lungmen para bantayan sila. Mag-aalas 10 na ng gabi nang maayos ang lahat. Napagod si Harvey matapos ang magdamag na pagbabantay. Ang iba ay bumalik sa Gibson family residence. Inayos na ni Shinsok ang libing ni Quill. Nakita ni Harvey ang pekeng ngiti ni Shinsok, kaya hindi na niya ito pinansin at inutusan si Kaiser na tumulong. Siyempre, gusto lang niyang tiyakin na hindi gagawa ng masama si Shinsok. Hindi rin niya talaga pinagkakatiwalaan si Kaiser. Mas mabuti na lang kung mag-away ang dalawa. Nakangiti si Harvey. Magpapahinga na sana siya, nang biglang marinig ang malakas na pagsabog mula sa labas. Pumasok si Devin Voss, ang pinuno ng Forbidden Army, na may matapang na aura. Ano ang gusto mo? Galit na tanong ni Kaiser, habang lumalaban para sa Gibson family. Noong nakaraan, napakamakapangyarihan ng Gibson family. Dahil sa proteksyon ni Quill, nagkaroon ang pamilya ng awtoridad sa Heaven's Gate. Pero ngayon, tumawa si Devin ng may paghamak.
Gaano ba kabobo ang pamilyang ito? Tapos na ang Gibson family. Bakit hindi nila makita iyon? Paano nila nagawang magpasok ng mga tagalabas sa Imperial Prison? Pinalaya pa nila sina Darwin at Prince Gibson. Labag iyon sa batas. Wala kaming dahilan para salakayin ang Gibson family residence dati. Pero ngayon, magagawa na namin kahit ano. Matigas ang ekspresyon ni Devon habang itinuturo sina Lance at Clover. Kayong dalawa, ibigay ninyo sa amin ang salarin na pumasok sa Forbidden Place. Kung hindi, pananagutin namin kayo sa pagtatago ng kriminal. Sapat na iyon para patayin namin ang buong pamilya ninyo. Tumawa si Devon ng malakas. Sige, saliksikin ang bawat isa at hulihin ang kinakailangan. Patayin ang sinumang lalaban. Ito ang utos ko. Walang makakabago nito. Bago pa makakilos ang Forbidden Army, isang kalmadong boses ang narinig. Dalhin mo ang mga tauhan mo at bumisita sa libingan ni Quill. Lumuhad kayo doon ng 3 araw, at magbubulag-bulagan na lang ako sa nangyari. Pero kung magpapasikat pa kayo dito, dahil malungkot si Quill na mag-isa, maghahanap ako ng mga makakasama niya. Sa gitna ng naguguluhang tingin ni Lance at Clover, lumapit si Harvey nang nakakross ang mga braso. Nagkatinginan ang mga Gibson, puno ng paghamak. Ang lakas ng loob ng taong ito na magpasikat gamit si Alani. Gusto niya bang mamatay? Pero dahil ipinagtanggol ni Harvey ang Gibson family, hindi na nila ito tinulig sa pa. Ako ba ang tinatakot mo, bata? Huminto si Devon, pagkatapos ay ngumiti. Tagalabas ka lang, hindi ba? Kung hindi, siguradong alam mong anong kinakatawan ng Forbidden Army. Dapat alam mo rin kung sino ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ang kinakatawan mo lang ay ang mga malalaking tao na may kaunting pera, sagot ni Harvey. Ayokong gumamit ng karahasan sa harap ni Quill. Baka madumihan siya. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon. Minsan, nasisira ang buong buhay ng tao dahil sa maling hakbang. Tumawa si Devon. Magpatuloy ka sa pagpapanggap, bata. Sasabihin ko sa iyo. Kahit sino ka pa, kailangan mo pa rin lumuhad sa Heaven's Gate. Ang kapangyarihan at awtoridad mo ay walang halaga. Ang lalim ng tubig dito. Naiintindihan mo ba, kahit ang Heaven's Gate ay may hangganan. Bukod dito, hindi ako narito kung hindi ako sapat na malakas para labanan ka. Ang alam ko lang, may isang tao dito na masyadong mataas ang tingin sa sarili, sagot ni Harvey habang pumapalakpak. At least, alam mo kung gaano kagaling ang sarili mo. Nanginginig si Devon sa galit matapos marinig ang mga salitang iyon. Gusto mong mamatay, bastos ka. Pumunta lang siya rito matapos makatanggap ng lihim na ulat. Isang estudyante ni Quill na hindi miyembro ng pamilya ang nakapagligtas kina Darwin at iba pa. Ang disipulo na iyon ay may mental na teknik sa pagpapalago ng enerhiya. Kaya agad na pumunta si Devon kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi lang niya planong sirain ang pamilya Gibson, kundi planong makuha rin ang teknik para maging Diyos ng digmaan. Hindi niya basta iiwan ang lugar dahil lamang sa isang insulto. Nakakatawa, sugurin sila lahat patayin ang sinumang lalaban. Nagbago ang ekspresyon ni Devon at galit na kumaway sa kanyang mga tauhan. Namuti ang mga mukha ng mga Gibson, at gusto sana nilang sigawan si Harvey. Pero bago pa sila makapagsalita, humarap si Rachel kay Harvey, handang labanan ng Forbidden Army. Bang, 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 bang. Malalakas na putok ng baril ang narinig, kumilos si Rachel nang walang alinlangan. Hindi nakareact ang Forbidden Army nang maagaw ni Rachel ang 2 armas mula sa kanila. Halos 100 tao ang naparalisa. May ilang tinamaan sa pulsuhan, at ang iba na may nagkabutas sa tuhod. Sinipa ni Rachel ang huling tauhan ng Forbidden Army sa lupa bago pinagpag ang kanyang mga kamay at itinapon ang baril sa harap ni Devon. Tinitigan niya ito ng may hamon, na tila tinutokso. Natahimik si Devon, tapos sumabog siya sa galit at tinaas ang kanyang kamay sa espada. Paano ka nang ahas na umatake sa amin ng patago, bruha ka? Paano ka nang ahas na labanan ang Forbidden Army? Pupugutan kita ngayon din. Napakakumpiyansa ni Devon sa kanyang kakayahan.
Matagal na siyang nagsanay sa sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang kanyang posisyon bilang commander ng Forbidden Army ay sapat ng patunay sa kahusayan niya. Sa lahat ng hari ng armas, isa siya sa mga pinakamagaling. Kahit nakita na niya ang lakas ni Rachel, hindi siya natakot. Nakita ni Rachel si Devon na kalmado pa rin, kaya ngumiti siya. Sige, ipakita mo ang kaya mong gawin. Hinubad niya ang kanyang jacket, inilantad ang kanyang robe, at naglakad ng kalmado papunta kay Devon. Tumawa si Devon. Anong panahon na ba tayo? Paano ka nang ahas na kalabanan ang Heaven's Gate? Sige, ipakikita ko sa iyo. Biglang may narinig na mga nagmamadaling yabag sa pasukan. Maraming tao na may malalakas na aura ang dumating, at halatang mga eksperto sa martial arts sila. Handa nang kumilos si Devon, pero tumingin siya pabalik. Halos 100 tagapagtanggol at disipulo ang dumating, kasama ang mga gwardya ng Imperial Prison. Nasa harap ang mga dakilang tagapagtanggol, sina Snake, Hazen, at Ridge. May isang may hawak ng sako kung saan may umiiyak na tao sa loob. Ikinagagalak namin kayong makilala, Sir York. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ngayong gabi, nahanap namin ang pinakamagandang saksi na nag-frame kay Mr. Quill. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Hindi pinansin ng 4 ang Forbidden Army at si Devon, na agad nanlamig habang tumigil sila ng may paggalang sa harap ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5155. Ano ito? Dakilang tagapagtanggol, hepe ng Law Enforcement Hall, at ang warden ng Imperial Prison. Sila ang mga pinakamataas na tao sa Heaven's Gate. Bakit sila narito ngayon? Bakit sobrang galang nila? Kahit si Quill ay hindi kayang pilitin silang kumilos ng ganito. Nanginginig ang mata ni Devon, at kusa niyang binitiwan ang espada. Hindi rin naman mga tanga ang kanyang mga tauhan, at alam nilang kalaban nila ang mas malakas. Agad silang umurong at nagtago sa loob ng bahay. Hindi masama. Maaga kayo, sabi ni Harvey habang nakatingin sa kay dakilang tagapagtanggol at iba pa. Aalisin ko ang inyong mga restriction pansamantala, pero hindi ito mawawala ng tuluyan. Kailangan ninyo ako upang alisin ito taon-taon. Kung hindi, magiging inutil kayo. Lumapit si Harvey at tinapik ang 4. Sana alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Ang umaalpas na enerhiya sa kanilang mga katawan ay unti-unting hamina, at halos hindi na nila ito naramdaman. Habang ang dakilang tagapagtanggol at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag, humanga rin sila sa pamamaraan ni Harvey. Ang buhay ko ay sa iyo, Sir York, sigaw nila. Wala silang magawa kundi sumunod, at sinubukan nilang labanan ang enerhiyang umaalpas sa loob nila. Pero kahit maraming eksperto mula sa Heaven's Gate ang hindi ito masolasyunan. Tumawag pa sila ng isang matandang ermitanyo, pero wala ring nangyari. Sa ganitong sitwasyon, wala silang magawa kundi lumuhad kay Harvey. Ginagawa nila ang lahat ng gusto nila gamit ang kanilang reputasyon, at marami na rin silang nakaaway sa ilalim ng mundo. Kung malaman ng kanilang mga kaaway ang kanilang kalagayan ngayon, malamang masadlak sila sa matinding kapahamakan. Sino yan, tanong ni Harvey habang nakatingin sa sako. Lumapit ang dakilang tagapagtanggol at mahinang bamulong, siya ay direktang inapo ng pamilyang Lowe, si Ricky Lowe. Mula sa kabataan ng pamilya, isa siyang batang maestro na maihahambing kay Calvin Lowe. Ang misyon niya ay protektahan ang teknik sa mental cultivation ng pamilya. Siya ang unang nagsabi na ninakaw ni Mr. Quill ito. At dahil sa natatanging misyon, pinaniwalaan ito ng lahat. Dahil sa kanya, gumamit si Quill ng droga para pahinain ang sarili upang patunayan ang kanyang pagka-inosente. Hindi namin alam ang nangyari pagkatapos na yon. Ang alam lang namin ay kinuha si Mr. Quill ng pamilya Lowe at pamilya Bowie. Kahit ang Law Enforcement Hall ay hindi nakialam. 3 araw ang lumipas, inanunsyo ang pagkamatay ni Mr. Quill. Ang kanyang ulo ay tuluyang pinugot. Nalungkot si Harvey sa narinig.
Nalungkot rin ang pamilya Gibson, na tuluyang nakalimutang inaasar nila si Harvey kanina. Tinitigan lamang nila si Ricky, na nakatrap sa sako, sabik na malaman ang nangyari. Ilabas siya, tumango si Harvey, at binuksan ang sako. Lumabas ang isang lalaking gwapo pero lubos na namamaga ang mukha. Nakagapos ang mga kamay ni Ricky at may amoy na medyas sa kanyang bibig. Isang malungkot na tanawin. Ngunit sapat na ang kanyang mapaghiganting tingin upang ipakita na hindi pa siya lubos na sumuko. Tumango si Harvey, at isang disipulo ng lungmen ang nag-alis ng medyas mula sa bibig ni Ricky. Bastardo ka, paano mo kami ginaganito? Hindi mo ba alam na talagang kasuklam-suklam ito? Pinakidnap mo ako si Ricky Lo. Naiintindihan mo ba ang mga magiging epekto ng iyong mga aksyon? Pinagmumumog ni Ricky ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw ng malakas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako ay kabilang sa Heaven's Gate. Ang posisyon ko sa pamilya ay mas mababa lamang kay Calvin. Kayang-kaya kong sirain ang buong pamilya mo dahil sa ginawa mong ito sa akin. Tumingin si Harvey sa kay dakilang tagapagtanggol at sa iba pa, mukhang may kahinaan ang mga pamamaraan ninyo. Hindi alam ng batang maestro na ito ang kalagayan niya ngayon. Akin ang pagkakamali na ito. Pasensya na, sabi ng dakilang tagapagtanggol ng may paggalang. Pagkatapos ay tinapakan nito ang leg ni Ricky, na nagdulot ng pagkabasag nito. Lumapit si Kason at binasag ang isa pang binti ni Ricky. Sumunod sina Ridge at Snake at binasag ang parehong mga braso ni Ricky. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto, at lahat ng mga galami ni Ricky ay nabasag na. Umuungol siya sa sakit, ngunit wala siyang lakas upang sumigaw. Binigyan siya ng pansin ni Harvey sandali. Tinitigan niya ang dakilang tagapagtanggol at ang iba pa ng may paghanga. Tulad ng inaasahan sa mga tao sa underworld, napaka-epektibo nila sa pagpapakita ng katapatan. Inilabas ni Snake ang isang maliit na bag na may ahas na kasing laki ng hinlalaki niya, at inilagay ito sa dibdib ni Ricky na may ngiti. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa ahas na ito, young Master Ricky. Hindi ka mamamatay kapag tinuklo ka ng ahas na ito, pero mawawala ang kontrol mo sa iyong buong katawan. Magiging isang patay na nabubuhay ka, hindi makakagalaw, kahit na malinaw mong mararamdaman ang mga pagbabago sa paligid mo. Mararamdaman din namin ang mga pagbabago sa loob ng iyong katawan. Mararamdaman mo ang sakit kapag may sumakit sa iyo. Pero hindi ka mamamatay. Mararamdaman mo habang nabubulok ang iyong katawan. Sa madaling salita, magiging impyerno ang buhay mo kung tinuklo ka. Pipiliin mo ba, makipagtulungan ka kay Sir York, o hayaan naming matikman ka ng aking maliit na baby? Pumili ka. Kami ay kasing makatarungan katulad ng kay Sir York, hindi kami namimilit ng sinuman na gawin ang hindi nila nais. Pinatalas ni Harvey ang dila matapos marinig ang mga salitang iyon, pero hindi na siya nagsalita. Talagang kahanga-hanga ang mga pamamaraang ito, hindi lang sila magaling sa pagkuha ng buhay, kundi alam din nila kung paano sirain ang puso ng iba. Si Ricky, na matigas ang ulo kanina, ay tanging nanginginig na lang ngayon. Hindi ko alam ang anuman. Walang makukuha sa akin, sigaw niya, pinagmumumog ang kanyang mga ngipin. Si Quill ay nararapat lang mamatay. Matapang ka, sabi ni Harvey. Gawin mo, Snake. Ilagay siya sa ilalim ng kabaong ni Quill pagkatapos niyan. Tandaan mong bigyan siya ng espasyo upang makahinga at pakainin siya. Gusto ko siyang magbantay sa libingan ni Quill ng matagal. Ang dakilang tagapagtanggol at ang iba pa ay mga tusong tao, ngunit hindi nila maiwasang manginig. Oo, sir, palit-palitan ng ekspresyon si Ricky, na para bang may nais sabihin. Ngunit nauunawaan niya na ang pamilya Lo ay hahabulin siya hanggang sa dulo ng mundo, kahit pabuhayin siya ni Harvey. Tinitigan ni Harvey si Ricky ng kalmado, alam niya kung anong naiisip ng isang batang katulad nito. Dalhin siya, bigyan ng kalahating oras. Maghukay ng mas malalim na hukay kung hindi siya magbibigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Tumango ng may paggalang ang dakilang tagapagtanggol at ang iba pa bago mabilis na hilahin si Ricky palayo. Si Devon, na kanina pa nanunood ng lahat ng nangyayari, ay likas na nanginginig.
Gusto niyang sumigaw kay Harvey at sa iba pa na pakawalan si Ricky, pero sa wakas, isang nakakahiya na bagay na makita ang lahat ng ito sa kanyang harapan. Kahit ganun, hindi siya tanga. Alam niyang magiging mas masama ang mangyayari sa kanya kaysa kay Ricky kung magsasalita pa siya. Kahit si dakilang tagapagtanggol, Kason, at Ridge lang ay sapat na upang gawing impyerno ang kanyang buhay, paano pa si Harvey? Biglang nagsalita si Alani. Hindi ba't medyo labis na yan, Sir York? Si Ricky ang pinakamagandang saksi na mayroon tayo. Kailangan nating kunin siya. Patutunayan natin ang inosensya ni Mr. Quill pagkatapos nating ipasa sa pulisya. Kahit makuha ninyo ang anuman mula sa kanya, hindi ito aaminin sa mga pulis dahil ito ay isang interogasyon. Tinignan siya ni Harvey ng may matalim na mata. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang isang bagay? Agad na binago ni Alani ang kanyang ekspresyon. Huwag kalimutan, may World Civilization Department ako sa likod ko. Ang ganitong uri ng barbary kong gawain ay itinuturing na isang akto ng karahasan. Hindi ito papayagan ng aming organisasyon. Isang akto ng karahasan. Ngumiti ng mahina si Harvey. Miss Alani, pinipigilan ko na ang sarili ko dahil kay Quill. Dinala mo ang isang pangkat ng mga taga-isla dito, at sumigaw sa amin habang ipinagmamalaki kung paano kayong mga sibilisado. Ang organisasyong ito ba ay isang kasangkapan na lang para sa inyong dobleng pamantayan ngayon? Ang pagpapainterogahan ng inyong tao ay itinuturing na isang sibilisadong akto. Napuno ng galit at takot si Alani. Tinalikuran mo na ang hangganan. Huwag kang magpadala sa emosyon. Wala namang mental cultivation technique si Ricky. Kung mayroon siya, hindi mamamatay si Quill dahil dito. Kaya hindi mahalaga kung sino ang mag-interrogate sa kanya, sabi ni Harvey. Muling nagbago ang ekspresyon ni Alani, hindi niya akalain na alam na ni Harvey ang iniisip niya. Hindi mahalaga sa kanya ang katarungan para kay Quill, pero ibang usapan ang mga mental cultivation technique. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang mga Gibson, at napakunot ang kanilang mga noo. Inisip nila na si Alani ay nandyan upang suportahan sila, ngunit pareho lang pala sila ng layunin ni Alani. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagkalipas ng 10 minuto, ibinalik si Ricky kay Harvey. Ngumiti si Snake kay Harvey. Hindi na ito magsasalita, Sir York. Nang ilabas ni Vane Oil ang dila, agad niyang sinabi ang lahat. Tiningnan ni Harvey si Ricky ng kalmado at inutos kay Rachel na buksan ang kamera. Sabihin mo, isa lang ang pagkakataon mo. Sana lahat ng sasabihin mo ngayon ay eksaktong tulad ng sinabi mo sa kanila. Isa akong tao na may kabutihang loob. Ayokong patayin ka, pero mabuti pang huwag mong gawing biro ako. Nakita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey, kusang nayanig si Ricky. Kung ang Great Protector ay nakakatakot sa kanya, ang ekspresyon ni Harvey ay sapat upang maramdaman niyang wala ng pag-asa. Magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo lahat, sabi niya matapos huminga ng malalim, ang boses ay magaspang. Pumunta si Quill sa base para ayusin ang panlabas na elder na pinatay. Nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya Lowe at pamilya Bowie na harapin ito. Kaya't hiniling nila na kunin ang leader na badge. Pero tumanggi si Quill, at nagkaroon ng matinding laban pagkatapos nun. Hindi kayang makipaglaban ng Great Elder at pangalawang Elder kay Quill. Matapos ang laban na iyon, tuluyang nasira ang reputasyon ng pamilya Lowe at pamilya Bowie. Ang mga sigawan na gawing susunod na leader si Quill ay lumakas. Pagkatapos, nagtipon ng 7 Elder at may parehong hula. Malakas ang Heaven's Feast ng pamilya Gibson, ngunit nagpapahina ito ng katawan. Pero batay sa perpektong balanse ni Quill at sa hitsura niyang malapit ng maging Diyos ng digmaan. Nagkasundo silang nakuha ni Quill ang legendary na mental cultivation technique. Ayon sa alamat ng Heaven's Gate, ang teknik ay palaging pinuprotektahan ng pamilya Lowe. Pinilit ng pamilya na hingin kay Quill ang paliwanag. Dapat alam ng lahat na ang pinakamahalagang bagay sa mga tao sa underworld ay ang reputasyon, at kung tunay ngang ninakaw ni Quill ang teknik ng pamilya Lowe, hindi siya makakaakyat sa kapangyarihan, kahit gaano siya kalakas.
Mapipilitang paalisan ang pamilya Gibson mula sa Heaven's Gate. Upang patunayan ang kanyang innocence pati na rin ang kanyang pamilya, pinili ni Quill na pahinain ang katawan gamit ang droga. Pagkatapos, inutusan ako ni Calvin na akusahan si Quill ng pagnanakaw ng teknik ng pamilya. Bigla siyang namatay. Iyan lang ang alam ko. Puno ng kawalan ng pag-asa si Ricky. Sa aking pagkakakilanlan, wala akong karapatang malaman pa ang iba. Pakiusap, palayain niyo na ako. Talaga bang may teknik ang pamilya niyo? Tanong ni Harvey. Siyempre wala. Isang aklat lang iyon na walang nakasulat. Sabi ni Ricky. Ang pamilya Law ay nagsaliksik ng daan-daang taon, at wala silang nahanap. Binibintangan mo si Quill na magnakaw ng isang bagay na wala rin kayo. Tumawa ng malamig si Harvey. Ang ginagawa mo lang ay mag-akusa upang makamit ang mga layunin mo, hindi ba? Kaya't inutusan ka ni Calvin na gawin ito. Maaalala ko. Pumalakpak si Harvey, at nilapitan si Devon na may ngiti. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Tandaan mo, ang mga matatalinong tao ay laging alam kung kailan magbigay. Pwede mong piliing ay lahad ang lahat, at pwede ka rin magpanggap, pero dapat mong malaman ang magiging epekto ng bawat desisyon. Tinutok ni Harvey ang mga kamay sa dibdib at hindi gumalaw. Bago pa makapag-isip si Devon, likas niyang pinatama ang mga tuhod sa lupa. Nang tiningnan niya si Harvey, para siyang tumitingin sa mukha ng Diyos. Ang mahina niyang depensa sa puso ay bumagsak sa sandaling iyon. Siyempre, inutusan ako ni Young Master Calvin na pumunta. Natanggap niya ang ulat. Ang tao na may hawak ng mental cultivation technique ay bumalik sa tirahan ng pamilya Gibson. Siya ay isang hakbang na nauna sa lahat. Wala nang naisip si Devon na sagot kay Harvey. Anong magagawa pa? Ano ang magagawa niya kung si Ricky mismo ay nakaluhod na? Saan si Calvin? Tanong ni Harvey. Kumilos ng mabilis si Devon. Nasa Heaven's Hotel siya, nagsasaya kasama si Miss Emory. Ang mga pangunahing tauhan ng kabataan mula sa Heaven's Gate ay naruroon din. Kaya't nagtipon silang lahat, ngiti ni Harvey, at tiningnan si Alani. Pupunta ako kay Young Master Calvin. Sasama ka ba? Napangisi si Alani, at may kakaibang ekspresyon. Huwag na. Kailangan ko pang maghintay ng pagsusuri ni Shinsok sa libingan. Wala ng oras. Matalino. Lumapit si Harvey kay Alani at hinaplos ang balikat nito. Sana hindi ka nagpapanggap na matalino. Ang mga taong ganoon ay palaging may malasakit sa huli. Dumaan si Harvey kay Alani. Nagpakita siya ng gulat nang umalis siya sa kanyang tahanan. 6:00 ng hapon, pagkatapos ng dapit hapon. Ang pinakabisi na lugar sa buong base, ang Heaven's Hotel, ay puno ng masigla at marangyang sigawan ng mga tao. Inupahan ni Calvin ang buong lugar para sa kanyang sarili sa gabing iyon. Ang mga sumama sa bachelor party ay mga mayayamang tao o makapangyarihang elite ng Heaven's Gate. Dahil hindi kalayuan ang punong tanggapan ng Heaven's Gate mula sa Golden Sands, marami sa mga nangungunang tao roon ay naruroon din. Pagkatapos ng lahat, isang bihirang tanawin ito sa buong base. Batay sa impluensya ni Calvin, malamang na siya ang magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa buong Heaven's Gate pagkatapos ng kasal ng pamilya Law at pamilya Bowie. Sa lahat ng paraan, si Calvin ay isang batang tao na may kahanga-hangang kakayahan. Hindi lang siya makakapili ng magandang asawa, kundi makakapagtatag din ng pagkakaibigan sa parehong pamilya. Sa ganitong sitwasyon, magiging kakaiba kung may ibang tumaas sa kapangyarihan. Si Calvin ay destiny na maging isa sa mga pinakamahusay na talento sa bansa sa oras na ito. Marahil dahil dito, ang mga dumalo sa party ay mga taong bihasa. Ang mga kabataang babae ay tiyak na masaya. Ang damit ng mga mayamang babae ay kaunti, at maraming magagandang lalaki ang pumapalibot sa kanila. Ang mga lalaki ay nagtatago ng kanilang mga pagnanasa, kumakalaban sa kanilang likas na instincts habang masaya silang nakikipag-usap sa isa't isa. May ilang mga imposibleng kasunduan na nagaganap dito. Mga kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang libo o milyong dolyar ay sapat na upang matakot ang karaniwang tao.
Ang mga nagnanais pumatay ay nagsasalita tungkol sa mga gawain mula sa underworld. Pagkatapos ng lahat, normal lamang para sa kanila ang dumaan sa ganitong lugar, dahil ang Heaven's Gate ay isang sagradong lugar para sa pagsasanay ng martial arts. Kabanata 5160. Sa gitna ng bulwagan, may isang gwapong lalaki na nakasuot ng robe na may mga hibla ng pulang agata. May itsurang pambabae siya at nakangiti. Ang mga bato sa kanyang mga kamay ay buo, at tunay na isang napakahalagang pamana. Ang bracelet na iyon ay maaaring magkahalaga ng daan-daang libo hanggang $1,000,000 kung mailalagay sa isang auction, ngunit siya ay naglalaro lang nito ng hindi iniisip. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Young Master Calvin Lowe ng pamilya Lowe. May isang babae ring nakasandal sa kanya. Nagsusuot siya ng Chanel evening gown na nagpapakita ng kanyang malalim na cleavage. Isang diamond necklace na hindi bababa sa 10 carats ang nakabitin sa kanyang magandang leeg. Isang kaakit-akit na tanawin. Ang babae ay si Emory Bowie, ang pangunahing tauhan sa bachelor party. Ang dalawa ay tamang-tama para sa isa't isa. Halina, mag-toast tayo, Young Master Calvin. Hindi ko inasahan na ang pinakamagandang hiya sa Heaven's Gate ay mapupunta sa iyo. Naiinggit ako. Parusa na lang ito sa puntong ito. Siya ang pinakapopular na Young Master Calvin ngayon. Malalaman ng buong underworld ang kanyang pangalan. Maraming kalalakihan at kababaihan ang malakas na nagsisigaw sa paligid ni Calvin at Emory. Huwag ganyan, mga kaibigan, sabi ni Calvin nang may ngiti. Ang Heaven's Gate ay nasa isang kritikal na sandali ngayon. Si Quill ay nagbabalak laban sa atin, at ang kanyang liderato ay kasalukuyang nasa pagkatapon. Sa ilalim ng ganitong mga kalagayan, may karapatan akong itaas ang Heaven's Gate sa mas mataas na antas. Ito ang aking karangalan, ngunit ang pinakamahalaga, kailangan kong pasalamatan ang Heaven's Gate dahil binigyan nila ako ng ganitong pagkakataon. Kung wala ito, magiging isang ordinaryong tao lang ako. Ang palakpakan ay rumagasa pagkatapos ng pagpapakumbabang talumpati ni Calvin, lahat ay humanga sa mabait na tao. Tiningnan ni Emory si Calvin nang may mapusok na ekspresyon. May mga bagay na hindi niyo alam. Maraming kalalakihan ang naghabol sa akin, ngunit espesyal si Calvin. Napakahusay niya, ngunit nananatili siyang mapagpakumbaba. Gusto ko ang mga taong may kapalaran na magtagumpay. Narinig ang mga sigawan mula sa lahat ng panig. Ano pa nga ba ang mas mabuti kaysa sa papuri mula sa pinakamagandang hiya sa Heaven's Gate? Destinado si Calvin na maging isang tagumpay sa buhay. Mahusay. Bam! Biglang binuksan ang pinto. Isang kalmadong tinig ang narinig pagkatapos nito. Mahusay. Kailan naging karapat-dapat ang isang karaniwang tao tulad niya sa ganitong papuri? Mga tanga ba kayo? O talagang kulang kayo sa karanasan? Karaniwang tao. Natahimik ang lahat. Maraming tao ang huminga ng malalim, at likas nilang tiningnan ang pinto.